ng papuri sapagkat ngayon kita'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawin ng papuri, bayan mawin ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di papabayaan, minamahal niyang kawan. Bayan mawit ng papuri, sapagkat ngayon kita'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawit ng papuri, bayan mawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, tungnanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanang Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, pagindapatin mo na kami makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo,
ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya sa kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang pinanganak ng di ka panahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ulitin po natin. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat, na sunod na gabit araw, tugon. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig, tugon. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay. Ang may sakin na tatanaw, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang ihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang ng buwan ng Mayo at kapisahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, dalawa sa 12 alagad na pinili ni Jesus at kanyang tinagubilinan upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita sa buong mundo, na kung saan man sila napadpad, saan man sila nakarating, ay sinikap na maipahayag at makasunod kay Kristo sa abot ng kanilang makakaya. Si Felipe at si Santiago. Sa atin pong Ebanghelyo ngayong araw na ito, narinig natin ang pakikipag-usap nito mga alagad na ito. Una, sa bahagi ni Tomas, na kung saan sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." At nang magtanong naman si Felipe, sinabi ni Jesus na siya, ang sinumang nakakita sa kanya ay nakakita na sa Ama. Maganda po na mapagnilayan natin yung bahaging ito na kung saan ipinapaliwanag ni Jesus bilang anak na kung anuman ang itsura ni Jesus, yun ang itsura ng ating Ama. Bahagi po ng ating pananampalataya ang atin pong pagkilala sa iisang Diyos na mayroong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Minsan nga lang po, di ko din malubos maiwasan na minsan pinaghihiwa-hiwalay natin ang tatlong ito. Yung iba nagdidibosyon sa Ama, iba nagdidibosyon sa Anak, iba nagdidibosyon sa Espiritu Santo. Ay maliwanag naman na ito ay iisang Diyos. Yan ang pinapaliwanag ulit ni Jesus, na siya at ang Ama ay iisa. At anuman ang sinasabi ni Jesus, yun ang sinasabi ng Ama. Anuman ang ginagawa ng Anak, ay ginagawa ng Ama. So, yung bond nung dalawa o ni Jesus sa kanyang Ama, ay ganun na lang para sabihin na kung nakita nyo na ako, nakita nyo na ang Ama. Ngayon,
Sabihin ko po ulit, no? Kung sa atin ba, sa mga pang-araw-araw natin, sino mga nakakakilala sa inyo? Halimbawa lang po, nung bata ka pa, ngayon, no? May nakakapagsabi ba na para kang ama mo? Katulad ka ng ama mo. O kung wala man, pwedeng iba kasi, no? Hindi lumaki sa kumpletong pamilya. Kung kanino ka man lumaki, halimbawa sa nanay, para kang o katulad ka ng ina mo. Kung paano ka magsalita, paano ka mag-isip, paano ka kumilos, yung prinsipyo, paniniwala mo sa buhay, nakikita sa iyo. Kaya maganda rin na mapaalalahanan tayo na malaki ang responsibilidad natin. Kailangan natin mas maging maingat, lalo na sa inyo po, no, na mga madalas namang nagsisimba. Ano ang na-imitate ng inyong mga anak sa inyo? Ano ang natutularan nila sa inyo na parang pag nawala na kayo sa mundong ito ay magpapatuloy ang iyong parabang hindi man sa legacy, no? Pero magpapatuloy ang mga ginagawa ninyo dahil ito ay natutunan ng inyong mga anak. Nga lang, pangit kung ang nakuha sa inyo, na sanay sa inyo, mga mannerism ninyo, paano kayo magmura, paano kayo makipag-away, baka yun ang mga nakuha. Meron nga, di ba? No? At paano mag-init ang ulo mo, paano ka kumalma, ano bang alaala po natin na masasabi at magpapaalala din sa mga nawala na sa mundong ito. Kasi itong si Felipe, si Santiago, nang makasama nila si Jesus, na-imitate na nila si Jesus. Kaya kung ano ang mga sinabi ni Jesus, yun din ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Sa kalaunan po. No? Yun din yung kumbaga, kung dahil sa pagsasalita nila Felipe at Santiago, dahil sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita, nakita na rin ng mga tao si Jesus. So sa atin, napapatuloy ba ito o nababago natin ito at mahihirapan yung mga tao na makita si Jesus dahil hindi ito nakikita sa atin? Kasi nagmumura ba si Jesus? Bakit yung mga palasimba nagmumura? Nakikipag-chismisan ba si Jesus? Bakit yung mga nagsisimba? Numero 1 chismosa. Nanloloko ba si Jesus? Nagnanakaw ba si Jesus? Bakit maraming mga Katoliko magnanakaw? Di ba po? Naiisip ba natin na tayo din kasi, di ba, no? Kaya nga sinabi, tayo ay kawangis, nilikha tayo na kawangis ng Diyos. So nakikita ba sa atin din ang Diyos? Nakikita ba sa atin si Kristo na lagi naman natin tinatanggap? Hindi lang natin naririnig sa salita, natatanggap natin sa komunyon. Pero nakikita na ba sa atin si Jesus? Alam ko mahirap, no? Malayo pa para tayo maging si Jesus. Pero hindi imposible sa taong nananampalataya na sa pamamagitan natin ng mga taong laging nagsisimba, yung mga nasa abroad na laging nagsisimba din online, nararamdaman ba nila kahit papaano ang presensya ni Kristo sa atin? Isip mabuti, no? Pagnilayan din natin na mabuti. Kasi kung maalala niyo po, sabi din ni Kristo, anuman ang ginawa ninyo sa akin o sa maliliit na ito, ginawa ninyo sa akin. Sa mga may sakit, sa mga nasa bilangguan, sa mga walang matirhan, walang maisuot. Kaya isang
malaking responsibilidad natin, no, na pag-ingatan natin mabuti yung ating mga kinikilos, ang ating mga sinasabi. Kasi diyan po, didepende din kung ang mga tao ay makakakita din kay Kristo dahil sa atin. Amen? Manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Ang ating pong itutugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ibanghilyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo naway maakay sa liwanag ng Ibanghilyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging mga saksi ng Ibanghilyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Dilugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. At ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Dante na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will
call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I need you, my Lord, for every day that comes, for all their pains and joys, be there to understand. They may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I'm calling you, my Lord. Show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaysa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Ayun at tipayan, kanyang pagkalingan, Ama. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at ipahayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang